Nakalimot na ba kamo sa diyang si Pedro miduol kang Cornelius? Si Cornelius, miadto kang Pedro ni bow down. Kabalamuhan sa ingon ni Peter, Tindo, kay pareha ko rin mo tao. Atong basahon sa Acts chapter 10 verse 25, as Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said. I am only a man myself. Tindo, tao lang ko. Mga igsoon, kung si Peter nga tao, dili magpayukbo. Sa mata ng simento, dili po na siya magpayukbo. Dili ba? Napag-iisay. Well, nakalimot ata yung kapatid natin na yung purpose ng pagluhod ni Cornelius ay upang sambahin si Pedro. Kaya pinatayo siya ni Pedro. Kaya sinabi po ni Pedro na ako isang tao lamang kagaya mo. Kaya natural na mali at dapat ituwid ito. Ngunit may mga pagluhod naman na ang purpose ay upang hindi sambahin ng tao o ang isang bagay. Kagaya na lang po ni San Pablo at ni Silas na lumuhod sa kanila ang gwardya. Pinatayo ba siya ni Pablo? Hindi. Pinagalitan ba siya ni Silas? Hindi rin. Dahil ang rason ng pagluhod nito ay pagrespeto. Kaya ang kailangan lang naman talaga ay respeto para yung mga kapatid natin anti-katoliko ay matanggap ang mga ribulto at imahe ni Kristo. Naapag yung mga tao nga kapabilin og yukbo sa imahe ni Pedro, Santo Pedro. Ginayukbuan ang imahe ni Santo Pedro. Sa Bible mga igsoon, si San Pedro nagaingon, Tindo, susama lang ko nimo tao. Si Pedro dili gusto nga idolatry gihapon. Di niya gusto nga simbahon ang iyang kaugalingon. Usay mo ingon kita ba? Na ang Ginoo man ang gasugo sa atua nga maghimog mga ribulto, siya gani ang katudlo nga maghimog ribulto sa mga cherub. Ingon pa sa Exodus 25:18, huwag magbuhat ka o druha ka mga kirubin nga bulawan. Sa buhat nga sinalsal, pagabuhaton mo kini, diha sa daruha katumoy sa halaran sa magpasipuli. Napagid sa Ezekiel 41 verse 17-18, nga nisugo kita sa Ginoo nga maghimo o inukit nga kirubin. Mga igsoon, pwede pala ang inukit na kirubin. Bakit kaya mga sulpot na sekta ay walang kirubin sa kanilang kapilya? Iinutos naman pala ito ng Diyos. Mga igsoon, ang kirubin ay imahe din ng anghel. Akala ko ba ipinagbabawal doon sa Exodo na bawal ang mga imahen ang anumang mga larawan na nasa langit? So paano ito? Ang Diyos na ba ay lumabag sa kanyang utos? Hindi rin po mga igsoon. Dahil hindi naman Diyos-Diyos ang kirubin, kagaya ng ipinagbabawal sa Exodo 20. Well, kung sa kapatid natin, malamang may contradiction. Kaya sa binasa ng konteksto, okay pala na gumawa ng ribulto basta kirubin. Pero kapag imahe na daw ng Diyos ay bawal na. Saan talata kaya iyan na may specific na ipinagbabawal? Diba? Kayo huwag mag-interpret ng Biblia kagaya ng taong ito, na parang siya ang sumulat nito. Dapat pa rin na may gabay ng simbahan dahil ang simbahan ang haligi at suhay ng katotohanan. Hindi po ang Biblia. Mga igsoon, inukit nga kirubin. Dili inukit nga Ginoo. Klaro nga mga igsoon ang konteksto. Dili kita mo gawas sa unsay gisugo sa Ginoo. Yes, nagsugo siya nga mag-ukit kita, pero ang ukiton, ang kirubin. Never ginagisugo mga igsugo sa Dios nga maghimo kita inukit nga larawan niya. Never daw na sinabi ng Diyos na gawan siya ng ribulto. Mga igsoon, never din naman sinabi ng Diyos na bawal siyang gawa ng ribulto o imahen. Dahil wala rin naman tayong mababasa na bawal gawa ng ribulto o imahen ang Diyos. Bakit kaya ipinagbabawal ng taong ito? Diyos na ba ito? Ang Ginoo hilig siya memorial, di ba? Sa Bible, ang pagani mga batong ay patong-patong, 12 ka buo. Yung memory nga, ang Diyos nagtawag sa 12 tribes sa Israel, nilabay sila sa Jordan River. Ang Ginoo hilig siya mga memories, o magamit siya mga butang. Pero pag remember ka niya, wala siya nagsuko nga magbuhat o imahe niya. Ayun, pwede naman pala ang bato bilang memorial. Bakit kaya walang bato sa loob ng mga kapilya ng mga sulpot na sekta? Dapat kasi meron din ito kasi nabasa niya sa Biblia. Well, ewan ko lang ho, ang gulo kasi ng taong ito. Bawal ang imahen, pero pwede ang bato. Hindi pa siguro nabasa ng kapatid natin ang sulat ni Propeta Isaias. Pagkatapos ay magtatayo ako ng monumento sa lugar ng aking templo. Isusulat ang kanilang mga pangalan. Ayun naman pala, sa templo ng Diyos ay may mga monumento na may mga pangalan ng mga tao nito. Kaya tama na ang reklamo pagdating sa ribulto. Paggawa na lang kayo ng mga ribulto ng mga founder ninyo at sabihin na ang ribultong ito ay hindi sinasamba. Para klaro sa mga miyembro. Kasi naman confusing, ang mga talata na ginagamit ay salungatan na. Abi mo kung gusto ka masimba sa ato ang Ginoo, magkasimba ka kaniya bisan pag wala kay gamiton ta. Bisan asa ka, pagkasimba ka sa Ginoo. Nga naman, He is all-present God. Espiritu mo sa mga igsoon. He is an all-present God. Then hindi naman pala imposible na ang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga ribulto din. Kagaya na nangyari sa Kaba ng Tipan na may imahe o ribulto ng kerubin.
Diba? Kumuyupo ka kani, di nga wala imahe ginamit. Nakakita ka siya nimo. Di na nimo kinahanglan pa ang imahe. Sabi mo, ingon pa ni Kristo, simbaha ang Ginoo sa Espiritu o sa kamaturan. Ingon na sa John 4:24, ang Diyos Espiritu, ug ang mga magsimba kaniya, kinahanglan magsimba niya sa Espiritu o sa kamaturan. Ang Diyos po ay Espiritu naman talaga. Bakit kaya iniisip ng mga sulpot na sekta na ang rebulto ay Diyos? Nariyan ba sa kanilang doktrina yan? Ako po, maling turo po yan na itinuturo sa tao na ang rebulto ay Diyos dahil magiging Diyos-Diyosa na yan. Ang itinuturo po sa mga Katoliko, ang rebulto ay icon lamang ni Kristo at hindi po ito Diyos. Kaya salungat talaga sa mga ipinapakalat na argumento ng mga kapatid natin na anti-Katoliko. Usahay ba ingon kita? Nga naman lang yun nagsubukan na Ginoo ang Moses na buhat og Blessed Serpent aron nga pinakan sa ilang bitin maulian. Kung mulantaw sila sa Blessed Serpent, maulian ilahang saan sa bitin. Now, mga igsuon balikon ko, ang gisugo sa Ginoo nga ipabuhat Blessed Serpent, dili iyang imahe. Ayun naman pala, pwede rin pala ang imahe ng ahas, kagaya ng ginawa ni Moises. Bakit kaya wala silang imahe ng ahas sa loob ng kapilya nila? Diba? Pag imahe ng ahas, pwede. Pag imahe ni Kristo, bawal na. Unfair naman ata po yun. So kaya mga curious, sana po nabigyan natin ng linaw ang mga argumento ng mga kapatid natin ng anti-Katoliko. Dahil madalas na lang po nilang bukang bibig ang mga rebulto ng ating simbahan. Walang kamatayang argumento pagdating po sa rebulto. Ngunit alam po natin mga Katoliko sa puso at isipan po natin na sinasamba natin ang Diyos na nag-iisa, Diyos Ama, Anak at Espiritu na nasa kalangitan. Sa pamamagitan po ng ating mga rebulto sa ating simbahan ay pinapaalala po sa atin ang pag-ibig ng Diyos ng kanyang pagliligtas sa tao sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. And I think mga bagay na nakakatulong po sa pagpapatatag ng ating pananampalataya ay hindi po masama, bagkus ay kalugod-lugod pa sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan mga ka-curious, sana po nakatulong ang video na ito, or maybe this is also one of your question at sana nabigyan po natin ito ng kasagutan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share at pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel upang matulungan niyo rin po ang ating page at ang ating channel na mas lumago pa at mas malawak pa ang maabot ito. So please support din po natin yung mga kasamahan natin na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at patuloy pa rin na nag-aaral at bibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Hi, this is Daniel Ipito. Magandang araw, gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa mga nanonood o sumusubaybay sa programa ni Mr. Curious Catholic. Sa mga nagnanais na maliwanagan o maunawaan ang pananampalataya Katolika, welcome po kayo. Napanoorin at subaybayan ang programa ni Mr. Curious Catholic sa Facebook at YouTube. Ako po si Jore Pedrosa. Bilang altar server, in-encourage ko po kayo na manood ng Mr. Curious Catholic at sana marami po tayong matutunan dun sa video niya. Thank you po. Hi, I'm Dale Feliciano from New Washington, catechist, and encourage ko kayo na manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information or idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa Katolik. Maraming po at maraming salamat. Hello mga kalay ko, nabasa niyo, ganda, lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya.
Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manilumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia. Magandang umaga po. Ako po si Rodel Palek, isang lay minister dito sa St. John the Baptist. Ini-encourage po ko po kayo na manood sa Mr. Curious Catholic, na manood sa vlog na ito dahil makaturo sa mga dagdag kaalaman sa ating Panginoong Hesus. See you and God bless. Ako po si Luis Cael Capuerte, sakristan dito sa Banate Catholic Church. At ina-encourage ko po kayo na manood ng Mr. Curious Catholic para po mapalaganap ang Ebanghelyo. Sorry po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.